Praise the Lord! Praise God. Hallelujah. So after which, nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, I know this is my time. Always God's time. Di po ba? Let me divide it into two. Alright? I've been in the corporate world almost 4 decades as a VP HR director. A multinational company. And then, noong po tinawag ako ng Diyos, alam niyo yung sandali lang, marami pa akong gagawin. And then every now and then, tinatanong po ako ng boss ko, can I check your personal background? Okay, go ahead. Di ba ba? For today, may part lang po ako na sasabihin sa inyo. And the other one, kaming dalawa na lang ni Dr. Morphe ang nakakaalam what is it. First, I want to share with you that I am a single mom. Praise the Lord. Hallelujah. Pero yung pagiging single ko po ay hindi katulad ng normal na nag-asawa, maganda na pang-asawa, or should I say a good relationship, alright? I've been a battered wife. You can think about kung gaano yung pagiging battered wife in which Gabriela handle my case. Alright? So I am the most beautiful. Tama po ba? Praise the Lord. Pero nako-cover po yon ng makeup ko during those time. Alright? In other words, nang mamatay siya, sabi ko, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi, after nung, should I say, the worst night ng buhay namin, magnananay, nagpunta po kami sa Cavite. I fought with a good fight of faith. Knowing that, yan ba si Bishop Rose, o si Doc Rose? Yan ba si Doc Rose, yung maraming pasa sa mukha? And once upon a time in my life, I was, nadyari po ako. Not because of my profession, but because of one victim of being a battered wife. No po? So, lumaban po ako sa kaso, and then I want to change my life. Kaya nung mamatay siya, praise the Lord. Kaya lang, tama naman pag-release ng annulment ko. No po, nanalo ako sa kaso ko, kaya lang namatay siya, sayang. Na-enjoy ko. Natawa yung mga nanay. And now, changing my lives, I speak life, no po. Sabi ni Brother Butch Conde, he is my first spiritual father. Are you really going back to Cavite? Sabi ko, yes, I am. I want to have my life, a different one. I want to be a successful one. After the night, after the rain, after the typhoon in my life, I want to start it all over again. In other words, I came here in Cavite and I started another challenge sa buhay ko po. Gumanda na po yung position ko, no po? Nagkaroon na po ako ng, kumbaga, na stable ko na po. From dark moment of my life, one day, year 2002, sexy po ako noon, kahit dalawang anak. Ngayon po, sexy pa rin naman, kasi nasa kingdom tayo ng Panginoon. Amen po ba yun? Hallelujah. I want to move around so that you can see how God moves in my life. Alright? 2002, nagja-jogging po ako. Suddenly, spinal column ko po, ouch! Masakit. And then when I came back, sabi ko kay Inay, Inay, masakit yung spinal column ko from my hips down. Sabi ng nanay ko, baka napagod ka lang. Kasi pa-sexy ka na, pa-sexy. Wala ka namang boyfriend. Ayoko mag-boyfriend. Ayoko. Pagkatapos po, sabi ng nanay ko, magpa-check up ka. That was 2002, right? And then after which, pumunta po ako sa doktor ko, ninong ko po siya. Sabi ko, this part is so painful.
And I used to wear heels, para sexy. Di ba? Achis 7. Paglakad ka, tang, 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 di ba? Ganyan ako lumakad. Habang nag-ikot ako sa planta ng mga company na I used to belong with, then one day po, nagising ako na mata na lang ang umiikot sa akin. I cannot move. I cannot raise my hands. And then I shouted, parang wala ng boses ko. And then suddenly, in 30 minutes, sabi ko kay inay, kung tawagan mo yung opisina, bring along my driver para magpa-check up ako. Alright. Nung nagpa-check up po ako, sabi ng doktor, you need to undergo some laboratories. That was 2002. That was October. In other words, tinignan po ako sa Lasal. Sabi sa akin, something wrong. And I said, what's wrong? What's wrong? I know that there's nothing wrong in my body. Sabi niya sa akin, something wrong. I know there's nothing wrong in my body. Pero masakit talaga. Talaga. Agi, sabi ko, masakit. Yung parang ngingiti ka, Doctors, hi! Gaganon pa rin po ako, di ba? Pero pagkatapos po nun, after a year, Lasal, Parañaque Hospital, Makati Med, and St. Luke's. Nung dalila po ako sa St. Luke's, pinaka-last na check-up ko po, they tested my bone marrow. Dahil po sa bone marrow ko, walang anesthesia. Sino po mga doktor nandito? Walang anesthesia nang ginamit sa akin. Sabi ng doktor, wala ka bang asawa? Waray. Ito ang intindihin niya. Kaya tapos po, sabi niya, can you do it? What do you mean, can I do it? Sabi niya sa akin, masakit kasi to, okay lang, may Diyos ako. Narinig niyo ako? Yes. Praise the Lord. Okay lang, I have my God. Doon sinimulan na pong hiwain yung likod ko without anesthesia. Oh Lord! Masakit! Sabi ko, oh Lord, masakit! Nung kinikis-kis na po yung buto ko, nararamdaman po siya. Dumugo po yung labi ko kasi sa sobrang kagat ko at saka po yung hiyaw ko. For the first time, sumigaw po ako na masakit! Hindi ganyan sa akin, masakit! Sinigawan ko po yung doktor. Ang ginawa po nila sa akin, nilagyan ako ng sa Bisaya, busal ba? Nilagyan ako ng panyo sa bibig ko para kahit iiyak ako o sisigaw ako, hindi masyado silang maguguluhan. In other words, kulang na lang lumabas yung luha ko ng dugo. Right? Masakit. It was very painful and nightmare for me on that day. Pinagpahinga naman nila ako, ng mga doktor. Sabi niya, are you sure na talagang kakayanin mo? Matagal ko na kinaya. After 1 year of series of laboratories, sabi niya sa akin, stay ka muna for an overnight. Tawag ako kay Nay. Sabi na nanay, are you okay? I'm okay. Pero sa totoo lang, magang-magana po yung mata ko. Kinabukasan, naghintay po lang ako doon, the final result of my illness. Right? Nung binasa po sa akin, I'm alone. I stand for it that God is with me and nothing is impossible with God. That's my declaration in the midst of pain. Wala akong asawa, wala nanay ko, wala akong kasama except God. Sabi ba sa St. Luke, are you ready to know the result? Firm pa rin ako. I'm ready. Para pag sigaw mo, masakit na talaga yung likod ko. I'm ready, sabi ko doon sa doktor. And this is the result. Sabi niya, you are suffering from ankylosing spondylitis. Sabi ko, ano spelling? Hindi rin po nila may spell out. Sabi ko, other name, HBLA27. And ito ay sakit ng mga lalaki. Right? 0.5 lang sa mga babae. At ako ang pinakamaswerteng babae na nagkaroon nun. Nung tinignan po nila,
Binasa nila, ganito, ganyan. And sabi nila sa akin, mabubuhay lang daw ako years. Sabi ko, pambihira. Sinabihan mo yung result. No po? Ganun pa rin po yung nasa isip ko. And then, pag-alis po ng doktor, it is very impossible not for me to cry, isn't it? Di ba? So I cried. Sabi ko, Lord, this is my question. Lord, madami namang babaeng masama. Marami namang anak na masama. Bakit ako? Biyak ako. And I asked for forgiveness to God after 2 hours crying. But the truth of the matter is, I don't know where and how to go back sa Cavite, St. Luke, Quezon City. And then I don't know. Ang isa lang po naisip ko, yung best friend ko. Sabi ko, Mike, di ko alam kung paano umuwi. What are you talking about, Rose? Andito ako sa St. Luke's. What? In other words, kinuha niya po ako sa St. Luke's. Alam mo yung para ako na-freeze. Mas masakit tanggapin na sinabi ng doktor na mamamatay na ako in 2 years. Sa isip ko naman po, who are you? Thank you, Lord, for the doctor to tell me 2 years lang. Pero sabi ko, hindi ako mamamatay in 2 years. Can I hear amen for that? Then, the long examination, tuloy-tuloy po siya. First year ng pag-adjust ko sa pain, it was really a nightmare for me. I didn't know how to stand with it. Sumisigaw po talaga ako sa pain. Ako lang mag-isa sa kwarto. Sumisigaw po ako. Nagwawala po talaga ako sa pain. Sobrang masakit. Alone in my room sa Lasal. And then after, siguro ba mga 6 months, may counseling ako. I volunteered myself kasi I don't believe doon sa declaration nila, mamamatay na ako after 2 years. Sayang naman ang kagandahan ko. Diba? Praise the Lord. Alam mo na mamamatay ako, napangit na nakangimi ako, diba? Yun ang nilalaban ko. Sabi ko, wala na nga akong asawa. Ganun na nga nangyari. Mamamatay pa akong nakangiwi. Di ba? Ay, ayoko nun. That's my turning point. Sabi ko, I will not die, but I will live. Yung kanta natin kanina, You gentle call me into your presence, guide me in the now. Di ba? So, habang sinasabi po nila, nag-worship po ako. Meaning to say, 1 year, binibilangan talaga ako. 2 years, masakit. To the extent na ako po ay nabulag. To the extent na 4 years, 5 years, pupunta ako sa hospital for me na magkaroon ako ng totally drug addict with license. All kinds of pain reliever, I had it. Sinasaksak sa akin, lahat po ng pain reliever na pwedeng mag-at-ease ako on that moment, ibibigay nila sa akin. You cannot even touch me kasi masakit. I cannot even raise my voice kasi masakit po pag sumisigaw ako. Or I cannot wear my slipper as well. Even sandals as well. So yung uniform ko po do sa company, medyo gown, should I say that the slack is very maluwag para they cannot even see that I am walking without a slipper because of that pain. Dumating po yung 5 years, masakit pa rin. But I managed the pain. Pag bubukas ang mata ko, masakit. When I go to the other side, pag gising sa umaga, at least I need 13 minutes for me to bend my body. Dahan-dahan yon. Pagkatapos po, pag babangon ako, talaga po undescribable. Pero never ako nagpa-picture na nasa ospital ako, di ba ba, yung Facebook ngayon, never. Pagdating po sa hospital, ko-confine na naman ako every 3 months, quarterly po. But the good thing is, while I am still on that moment, 12 years,
having that kind of disease, I gained something. Right? I've been a 12 years HR President sa Calabar Zone, sa Cavite, at saka po sa NCR. Pwede bang palakpakan natin? Amidst of that pain, I never complained. The doctor told me na nakakalimang taon ka na, buhay ka pa rin. Sabi ko, because my God is alive. Hallelujah. Every time, sige po, palakpakan natin ang Diyos. Every time po na sasaksakan ako or magpapa-admit ako mag-isa, right? Sabihin ko sa nanay ko, ganito, ganito, ganito. Pagdating po ng Thursday, Friday, Saturday, naka-confine na po ako noon. Sasaksakan na po nila ako ng injection, and some of my doctors, naawa na sila sa akin kasi pag po nandun ako, I have my Bible. Alright? Doon sa Bible, dahil po hindi ako nakakita, progressive na po yung pain ko, nagme-meditate na lang po ako. For I know the plans I have for you, Rose, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Thank you, Lord. Hindi siya masakit. Di po ba? Kahit po, ang saksak po niyan ay diretso sa vein. They never saw me after 2 years, 12 years, na umiyak po ako amidst of that pain. Sasaksakan lang po ako ng injection. Hallelujah. Pagkatapos po, sabi ko, whatever happened, make sure nagigising ako, nandyan kayo. Kasi the doctor told me, pag hindi ka nagising, comatose ka na. The effect is, pag po naglalakad ako, masakit. Kailangan hahawakan ko yung likod ko para po feeling nila nakapamewang lang ako. But the truth of the matters, masakit po siya. And it even, sabi ng doktor ko, nakaka-7 years ka na, nakaka-8 years ka na, and all my doctors still amazed kung paano nangyayari sa buhay ko. Pag sinaksakan po ako at nagising ako ng 3 araw, hallelujah, anong unang gagawin ko? And I lift my hands to God. Hallelujah. And I want to, my life an offering, take me higher, grow me deeper. Yun po yung kinakanta ko. At saka yung Potter's Hand. Right? So habang ganun po yung sitwasyon ko, 12 years, amidst of pain, I gained something. Sabi ng boss ko, sabi ko sa boss ko, yung mga kasama kong manager, lalagpasan ko siya. Kasi, anak ako ng Diyos. Hallelujah. Yung boses ko, bulag ako, I told to my president, but this will not be hindered sa pagtatrabaho ko. Sabi ng boss ko, I don't know what is going on with you, Doc Rose, but I know your God is different from my God. Hallelujah. Kasi pa mga Japanese sila, ba? In other words, ganun po nangyari sa buhay ko. Amidst of that pain, I gained something. Nasa newspaper po ako, hindi nila alam, bulag ako. Lumalakad po ako, hindi nila alam, masakit ang paglalakad ko. Nakikipag-meeting ako sa kung sino-sinong matataas. Nating mga opisyales sa bansang Pilipinas, they didn't even notice that I cannot see them. All I know is my staff ako, na napapadescribe ako, sino sila. Right? Pag po na-confine ako, Sunday, magpapalabas agad ako. No wheelchair. Sabi niya, use your wheelchair. No, I don't want. Because I have my God. He is my healer. Praise the Lord. Sabi ng nanay ko, di ko alam kung paano ko i-explain, no po? Sabi ng nanay ko, nung inatake ako, may pastor. Naalala niyo pag siya nag-pray na mamatay?
Pinag-pray po nila ako. Lumalaban po yung isip ko. Don't pray, Pastor Ronald. Don't pray. I will live. I will not die. So habang nagtatano po yung isip ko, yun naman pong pastor, lumalaglag daw yung Bible niya. Alright, sabi ko, panalo ang anak ng Diyos. Hallelujah. Paano po ako na-healed? Diba? Kaya I want you to see how I move, how I say it, and how I deliver on it. For 12 years. 12 years na hindi ako nakakita, banaag lang, masakit ang buong katawan ko, masakit ang lahat ng buto ko. But I was able to manage to smile. Kahit masakit na, mag-smile. One day, may dumating po missionary doon sa lugar namin. I have my flower shop. Sabi niya, you are sick. No, I'm not. Nung hinawakan niya po yung kamay ko, sabi niya, are you ready to get and receive your healing? I'm ready. Whatever it takes, I know that I am healed already in my mind, in my heart. No one can fathom my faith. Hallelujah. So habang naglalakad po, nagkwentuhan niya po ako. Sabi ko, pwede ba mahawakan ko yung mukha mo? Kasi hindi ka po nakakita eh. So sabi ko, praise the Lord. Ako pa po naglihan sa kanya. On that day, that was June 22. June 22, that missionary came doon sa office namin. And then, sabi ko din sa mga staff ko, don't ever call doctor. Ano man ang nakikita nyo ngayon, huwag kayong tatawag ng doktor. And my assistant said, Ma'am, baka po, walang mangyayari sa akin. Ang opisina ko po ay second floor. Andun po ako sa first floor. So, nung pagkaalis mo ng missionary, I know in my mind, in my heart, that God is doing something on that day. Hindi ako uminom ng pain reliever on that day. Sabi ng mga staff ko, Ma'am, huwag kang kikilos. Don't say anything. Let me handle this one with my God. So, ginawa ko po, tumayo ako. Uy, nakatayo ako. Na walang yung dahan-dahan pa sexy, na po? Dahan-dahan. Hindi po, tumayo ako. Nung tumayo po ako, sabi ko, uy, I can walk. Walang masakit. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. Yun ang kinakanta ko. The greater one lives inside of me. Thank you, Lord. Yung boses ko, lumabas. Hallelujah. Pagkatapos mo nun, that day, at 5 o'clock, sabi ko, I want to go to the restroom. Pumunta po ako sa restroom, sabi na staff ko, Ma'am, gusto mo alalayan kita? Sabi ko, no, I can manage because my God is with me. Hindi niya alam, nakakabanaag na po ako on that day. So, nung makit po ako, Ma'am, shh, walang maingay. Pabayaan niyo ako, pabayaan niyo ako. I know that my God is doing something today. Hallelujah. Makit po ako, 12 stairs. 12 na hagdan ba tawag doon? 12 siya. Lord, I'm gonna live. Nalilift ko na yung pako. Hindi na siya isa-isa. Hindi na sideway. Hindi na sideway. So, naka-akit po ako at naka-restroom ako nang wala akong kasama. Pababa. Di ba ba? Lord, nakapanik ako. Yung pababa, Lord, I'm gonna dance and praise Him. Oh, ang bewag ko. It doesn't matter what comes my way. Di ba ba? Ganun pa rin po ako. Alam niyo ba yung kanta ni Don Moen? God will make a way when there seems to be no way. Yun po yung paulit-ulit kong pinapatugtog that day. Nakababa po ako. But, pagdating po sa ikalimang baitang stairs, nahulog po ako. Boom! Nauntog po ako, aray! Again, sakit. Sabi ng mga isang ko, Ma'am!
Ang sabi ko pala, don't move! My God is doing something! Tumutulo na po yung luha ko, pero yung pagkabagsak ko po nun, nakabangon ako. Sabi ng doktor, pag ako po ay nadapa, pag ako ay nahulog, tapos ang karera ko. Tapos ang karera ko. So, ibig sabihin po, nung nahulog ako, nakatayo ako, kaya lang, yung left side ng paa ko po, nakita ko nag-bloated agad siya. Namaga po talaga. Sabi niya, Ma'am, tatawag na kami ng doktor. I told you! Diba? Ay, nakasigaw ako, Lord! Ma'am, may boses ka na! Sabi ko, I told you, don't move! I know what's going on. Sabi ko lang, pahingin ng langis. My hands is the holy hands of God. Yun ang declaration ka palagi. Bawat gamot, ginagawa ko po, nililay hands ko. Bawat injection, nililay hands ko yun. So, nililay hands ko po yung paa ko. In 1 hour, bumalik yung shape ng paa ko. Ay, hallelujah. June 22. Sige po. June 22, na po, muwi po ako sa bahay. Ang nanay ko po, sumusunod. Sabi ko, Inay, dili ka mag-ano ha? May gawin man lang ako sa itaas. Sabi ng nanay ko, ano? Akit ka sa itaas? Sabi ko, don't move, Nay. I know. Makapuli ako sa second floor. My body was already dysfunction. Why I'm wearing this one? Because I want you to see how God is faithful. Amen? Hindi lang doon sa sakit, kundi alam ko, may ginagawa ang Diyos. I cannot wear tight na damit. Kasi you can see, naku, balok-balok na daan. Yan ang katawan ko. Ito po, hindi siya tuwid. Malalim po siya. At yung bewang ko po, dahil yung buto ko ay lumabas. Hips ko po, lumabas siya. Yung spinal ko, malalim na balon. Masagwa? Huwag nyo na imagine, ang pangit. Pero sabi ko, Lord, this is your body. And this body belongs to you. That's my declaration. Paniguli ako doon. Pag upo ko sa kama, syempre po, first time ko nakaupo sa kama nang walang masakit, na hindi gumagalaw. Yung mga buto ko po talaga, gumagalaw. Wala na po siyang fluid. Can you imagine that? Spinal ko, wala na fluid, wala na siyang dugo. Pag nagkiskisan siya, nagkakaroon po ako ng infection sa dugo. My heart, magana siya. Ito pong harapan ng aking breast ay maumbok ba? Magana rin po siya. Yung pong aking leeg, magana rin po siya. Lahat maga. Yung paa ko po, masakit pagka itinatapak. June 22, June 23, pagpanig ko po ulit sa itaas, nahulog na naman ako sa kama. Boom! This time, sobra po yung sakit na naramdaman ko. Why? My hips, yung buto po, pumasok. Pumasok po siya. Nung sumigaw po ako ng, Inay! Sabi ng nanay ko, hindi ko na lang gagawin ko. Sabi ko, Inay, ang sakit! Pumasok yung buto! Pag sabi ko po kay nanay ko na pumasok yung buto, nung nakita po ng nanay ko na pumasok yung buto, yun, sa hips ko po, can you imagine that, yung nakalabas, parang yung sinigang bang buto-buto? Nakaganyan po, pumasok siya. Ibig sabihin, malakas uli yung pagkabagsak ko. And this time, ulo na naman. Pagpasok po ng buto, masakit. Pero tinaas ko pa rin ang kamay ko. Hindi nyo napansin, tinataas ko yung kamay ko every time may nangyayari. Ibig sabihin, kaya ko na pong itaas yung kamay ko on that day. So, hindi nila napapansin na hindi na dahan-dahan pagtaas ko, maski po pagtaas ang kamay ko, masakit. Lahat po masakit. Pero nung pumasok yung buto, nag-kneel down na po kami ng nanay ko, lumuhod na po ako, at nagpasalamat na kami sa Diyos. Nanay ko is sagradong Katoliko. But when she witnessed everything, sabi niya, anak, mag-born again na ako. Praise the Lord, namatay si nanay, born again. Hallelujah. Di pa po natatapos doon. Ang paano ako pinagaling ng Diyos. Right?
Pumasok, June 23. 24 po, sabi ko, Lord, I am the apple of your eyes. I've been there, kaya po nasama ko yung testimony ko na I've been a battered wife. Sabi ko, my eyes belongs to you. And I want to see your face. And I want to feel you. After doon, kinuha ko po yung kamay ko, inilagay ko yung kamay ko sa mata ko. Dahan-dahan po, alam niyo para sinergery ako? Dahan-dahan po, nakita ko ang nanay ko umiiyak, nakataas ang kamay niya kasi nakikita niya kung paano ako magdasal. Sabi ko, Inay, makakakita ako ngayon. Sabi ng nanay ko, anong pinagsasabi mo, anak? Makakakita ako ngayon. Makikita uli kita. Right? So after ng prayer ko po noon, nakakita po ako. Praise the Lord. Sumunod po, matambok pa rin po itong dibdib ko. Di ba ba? So July 6 is my birthday. Sabi ko, magpahinga muna ako sa kakatuntog ko. Magpahinga muna ako, Lord, ako paano mo ako pinapagaling. It's the other way around. Not pain reliever, but on the amazing things, right? So, pahinga po ako. Yung po mga staff ko, ma'am, papadala na kita sa ospital. Bakit? Para po ma-check up yung spinal mo. Kasi sabi ng doktor, ganito, ganito. I told you, God is doing something since June 22 hanggang ngayon. 2016 po siya. Pagdating po ng June 25, sabi ko, can I wear slipper? Sabi ng staff ko, pwede na ba? Pwede. Give me my slipper. At wag niyo po ulit akong hahawakan. Nakakita na po ako na I wear my slipper as well. Ito na lang po, yung dibdib ko na lang po, ang magang-maga pa talaga. So, pagdating po ng July 6, sabi ko, cancel all my meeting. Gusto ko magpasalamat sa Diyos kasi meron akong buhay uli na binigay ng Diyos. July 7, I moved the Senate office. May meeting po ako doon sa Senate office. Gusto ko makita nila, gusto ko makita silang lahat. Nakangiti pa rin po ako. Sabi niya, how are you, Doc Rose? Sabi ko, I'm excellent. From there, nanganak yung salitang excellent sa bibig ko. Pauwi po kami, nabangga kami. Sabi ko, Dog! Tumama na naman po yung dibdib ko. Hindi po ako nakahinga. Ang sakit! Yung driver ko po, Boom! Dadali na kita sa ospital. Nakita niya po talaga, sisinghap-singhap ako. Pero sabi ko, Raul, tingnan mo, pumasok uli yung buto ko paloob. Nakita po ng driver ko na pumasok uli yung naandito mamaga sa dibdib ko, umiyak din po yung driver ko. Sabi ko, isn't God is so amazing? Ewan ko, ma'am, hindi na kita maintindihan. Nahuhulog ka na, nabangga kami. I don't care kung ang gaano kamahal yung damage ng sasakyan. What matters most, God push me up para makita uli ng Diyos. Nasisigaw uli ako ng hallelujah! For 12 years, pinagaling po ako ng Diyos. By faith. I never questioned my God except that one. Sabi ko, Lord, maraming masamang babae. Nanisip pa, but I ask for forgiveness sa ating Panginoon. For 12 years, nakilala po ako bilang presidente amidst of that pain. For 12 years, na-mentor po ako na isang magaling na doktor sa UP. For 12 years, nagkaroon po ako ng 2 MBA ko. Hindi po ako nakakita, pero ang Diyos ang mata ko. God sent me people para sabihin na, anong gusto mo, Rose? I want to go back to school. Wala ka na bang gagawin? Wala. Kundi papurihan ng Diyos amidst of doubt, pain. For 12 years, pinapili po ako ng aking doktor. Your life o yung pagiging abogado mo. Okay, hindi na ako kuha ng exam.
Okay na ako doon. Sabi ng Diyos, tama na. But 12 years, I was able to finish my doctorate in UP. For 12 years, I am in pain, but God sustained all my needs. Praise God. Yung pong kasabay ko na kapatid ni Dr. Areniego sa De La Salle. Pareho po, lalaki siya. Nung sinabi ng doktor na magpahinga siya, nagpahinga nga siya, namatay nga siya. Ako po, iba. Because our God is our greater healer. He is our great physician. Praise the Lord. So in other words, for 12 years, I gained promotion. For 12 years, ilang pastor ang nakakita kung paano ako nag-undergo ng pain. At ilan din po mga doktor, nakitang lumaban ako. Fight with a good fight of faith. 5 po yung doktor ko, 3 po ang naging born again. Isn't God is so amazing? Mga boss ko po ay Japanese. So, alam po, dahil I've been very honest with them, sabi niya, you'll get promotion, and yung boss ko pong mga Hapon, ilan po ang naging born again? 5 ang naging born again. Praise the Lord. Yung presidente po nila. In other words, mga kapatid, I was challenged, no po? Sabi ko, Lord, pinagaling mo ako. Therefore, Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this thing shall be added unto you. Praise the Lord. Yan ang hinawakan ko. Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ, which give me strength. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, Rose. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. I know my future is so bright. Regardless of the pain, sige po, palakpakan natin ang Diyos. Noon nakalakad po ako, hallelujah, that's the last one. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko na po makalakad kasi nga dahan-dahan ang lakad, sexy-sexy. Gusto ko naman girly-girly. Nagkaroon ng sunog sa FCIE. Sabi niya, Doc Rose, tawag ka ng bumbero. Sabi niya, nakatakbo po ako kasi may sunog. Papunta na siya doon sa, you know, the move of God cannot fathom. His ways is not our ways. Kaya po, finally po, sabi ko, Lord, hindi ako basta titigil na ako ay nagkaroon ng kagalingan. I know, I'll get to the point, Jeremiah 29, I have plans for you now. I ask God, how do I do, or how do I manage the plans that bestowed upon me? Hindi pwedeng, ngingiti lang ako. Ano po, 11 years na pong buhay ang inyong Bishop Rose. Maganda, hallelujah. Tama, maganda din. Maganda, malakas, at saka kayang itaas ang kamay, kayang lumakad, parit-parito, nagmi-mission na po ako kung saan-saan. Every time na nagpupunta po ako sa iba-ibang lugar, thank you Lord kasi I have my rubber shoes na pwede akong pumunta sa bundok. Thank you Lord, nakikita ko yung mga tao na kailangan ng Diyos. Thank you Lord na pag pumunta ako sa isang ospital, kaya sabi ng kaibigan ko, wag ka na pumunta sa ospital, gumagaling yung mga pasyente, wala akong negosyo sa'yo. Yung pong gentry na po. So every time po na ilan na po yung ginamit ang katawan ko ng Diyos para po gumaling yung tao or maging motivate uli siya. Bring back the glory of God. Hallelujah. Nakita ko po yung sarili ko to the power of the vision of God. Na ako po ay nakatayo sa globe. Pagkatapos po, may hawak akong libro. Sabi ko, Lord, give me the message. And narinig ko po sa kanya, go ye. Preach the gospel. Now, I am engaging international. Nagpipreach po ako international. Nagla-live po ako
for international to glorify God. Praise the Lord. Ngayon po, I'm happy not being alone. I'm happy because the search is over. Matthew chapter 6, verse 33. For I know, 29:11, Jeremiah, I know that you will prosper, Rose. Dati po, marami po akong bahay. 5 po yung sasakyan ko. Hallelujah. Namatay ang nanay ko. Thank you, Lord. Kasi pinagaling mo ako. Kung hindi, hindi ko mararanasan ang milagro na pinakita ng Diyos. Bumalik ang boses ko, nakikita ko kayo, klaro. Hallelujah. And I can move. At kanina po, gusto ko nang tumalon, gusto ko nang sumayaw. Sumasayaw naman po ako. Kaya, pag po nalulungkot ako, pag ang kamay ng mga mananampalataya, hindi kayang itaas ng mataas ang kamay. When you fully surrendered, come on, sa taas niyo po yung kamay niyo. It is not your hands, it is the holy hands of God. Amen. Your voice is not your voice, it is the voice of God. Hallelujah. Praise the Lord. So kararating ko lang po sa mission at lagi po, I'm so thankful din po. Nakilala ko ang mga coaches ko dito, si Dr. Morfe. Dr. Morfe can describe kung paano ako tahimik lang sa isang lugar. Pag turn po na to, turn na ng Diyos, not turn of Dr. Rose. Again, meron pa ako isang kanta na pagkakuha ko po ng healing. Alam niyo po yung Dakilang Katapatan? Sino po yung akin? Si Trish Amper, one of my music director po noon sa Bread of Life. No po. Nung kinanta ko po yung, eto po, gusto ko pong awitin sa inyo to. Kahit a cappella lang, sige po. Tunay nga po, napakadakila ng Diyos. No po? You know the song, and if you want to rise up to give thanks to God, hallelujah. This is my testimony. This is His story. Because God loves us. Your pain, to compare my pain, hallelujah, konti lang po siya. Your pain financially is nothing. Because God is our God of provider. Hallelujah. Sige po. Allow me to sing this a cappella kasi after na ma-release po ako sa hospital, nung tinabi ko po sa doktor na then you examine my laboratory. Check my heart. Check my spinal column. Check all my bones. Everything. They were amazed sa Diyos nating buhay. My heart becomes very young. Sige po, palakpakan. Hindi na siya maga. Kahit po sino ang mga tao, sabihin nila imposible. For God, nothing is impossible. Kaya yung ngiti ko po, hindi yan matatanggal. Pangalawa po, hallelujah, sinabi ng Diyos na mag-isa ka lang, God gave me this song, hindi ako mag-isa, dakila ang Diyos. Hanggang mamatay ako, pupurihin ko ang Diyos. You are blessed more than enough.